Tingnan ninyo yung reaction ng Blue Ribbon Committee Chair. Oh, ayan. Oh, naku po, patay tayo dyan. Oh, ano sinabi kagad? Di ba? Ano sinabi? Oh, ayan oh. Lacson's order full record check. Naku po. Background investigation of Guteza. Ang lupit ano? Hindi, ako ito lang eh. Ang daming resource person. Ang daming nag-testify against Zaldico, against other senators, other congressmen. Bakit ito lang ang sasabihan mo, Lacson, na kailangan ng background check? Talagang full record check? Background investigation? Kasama ba dyan yung pagkawala niya sa background investigation? Ako'y nagtatanong lang. Diba? Kasi, tandaan niyo, diba? They tried to discredit him by hinukay pa, diba, ni Tulfo, ni Erwin Tulfo. Sabi niya, oh, eto, galing ito sa Malacanang. Eto ang record mo. Galing sa Malacanang yun, ha? Siya nagsabi. Si Erwin Tulfo nagsabi nun, galing ito sa Malacanang. Eto record mo, ito pinagsilbihan mo. Oh. He was not dismissed. Nag-resign lang po siya. Kasi mandatory, 50 plus na po siya. Hindi pala mandatory. I think it was early retirement. May mga ganun kasi, may mga kaibigan din po ako nag-early retirement. Kasi parang meron silang kailangang pag-atinan na pamilya, o yung iba gusto nila mas ma-enjoy pa yung buhay. Ganun. So nag-early retirement ito, tapos may alok kasi na I think mas malaki. Yung sa Coca-Cola, siguro, dahil private nga naman. Pag private, mas malaki ang bayad. So nagpunta siya doon. Oh. Tapos tsaka siya kinuha ni Zaldico na bilang aide. Alam mo, si Zaldico ngayon sumagot. Hindi niya i-deny ito eh. Hindi niya nga i-deny ito eh. Yung lantaran danayan na hindi ko tao yan. Wala sa record niya, wala sa ano. 'Di ba? So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung background check ninyo, Lacson, ayun na. Kalabitin mo na lang o katukin mo yung opisina ni Erwin Tulfo. Hoy Erwin, asa na ba yung background check mo? Galing sa Malacanang yan, sabi mo, di ba? Oh, sabi niya yun ha. Nadulas siya dun eh. Galing sa Malacanang. Bakit ka nakakakuha ng impormasyon mula sa Malacanang? Hindi, isipin nyo na mabuti yan ha. Sinabi ni Tulfo galing sa Malacanang. Therefore, nakikialam ang Malacanang sa investigasyon na ito. They're trying to discredit this guy from Malacanang. Ganong katindi po ang pressure from Malacanang. Yung kanyang nilabas kagad in a matter of how many minutes yun? Kasi binigla eh. Kine-question kasi nila bakit daw binigla itong witness na ito ni Marcoleta. Nakakataka naman daw. Kasi nga, alam mo na, si Marcoleta, matalino ho yan eh. Kaya nila siguro binigla para hindi na ma-tampered yung, alam mo naman yung affidavit eh. Di ba? Uso ngayon ng tanim witness dyan eh. Naandyan pa yung mga mahilig sa tanim witness. Yung iba biglang inaabutan ng papel. Siguro kaya binigla na lang ni Marcoleta para hindi maabutan ng papel o hindi mabigyan ng 1 milyon. O baguhin mo lang yung mo, tanggalin mo lang diyan sa testimony mo si Romualdez, may 5 milyon ka na, 10 milyon. Gago! Hindi, totoo. Ay, ang bihira. Let's assume halimbawa lang, I'm not saying this is true. Let's assume, totoo yung mga corruption issue kay Zaldico o di kaya kay Romualdez. Let's assume lang. Do you think they cannot afford to give millions for a witness to change their testimony? If totoo, pero I'm not saying it's totoo that is still needs to be proven ng court.
Pero just in case lang ho, totoo. Hindi kaya nila kaya magbigay ng ganong kahalagang milyon-milyones? Hindi kaya nila kayang tapatan yung mga sinasabi ng mga DPWH official? Tandaan ninyo eto lang. Just think of this. This is a very logical thing. Isipin nyo na lang na mabuti. Kung yung mga DPWH na yon, mga umamin dyan, di ba? Si Bryce, kung sino-sino pa, yung si Alcantara at saka yung si kamukha ni Dolphy, di ba? Halimbawa na lang, sila po aminado tumanggap ng pera. Aminado nagsusugal sila, yung iba doon nagsusugal ng malaking-malaking pera. Ibig sabihin, money is something na may hawak sa kanilang pagkatao. Inamin nga nila di ba? Inamin nga nila yan yung mga gagagawan nila So merong kapit ang pera sa kanilang buhay. May kapit sa kanilang karakter. Alam yan nung mga tinuturo nila. So what if lang, kunwari, assuming, again, it is not true, it is not proven by the court, pero let's assume it is true. Do you think Romualdez cannot pay them billions just to remove his name? Tama, mali? Hindi, kayo sumagot. Magkanong bilyon di umano ang natatanggap nila sa isang delivery? Sa isang delivery laang ay umabot na ng magkano yun? How many billions? Ilang delivery ang nagaganap? Can they not pay? Ikaw, babayaran ka ng 500 million. Well, sabi mo ng 500 million babayad sa'yo. Tanggalin mo lang yung pangalan ko dyan. Wag mo lang banggitin. Pwede ka na mag-retire niyan. Pwede ka nang magtago niyan, mag-retire niyan eventually. Baka pwede pang sabihin, mag-alala. Akin yung Senado. Tuta ko yung mga nakaupo dyan. Wag mo lang ako idamay dyan. Laya ka dyan. I-enjoy mo na yung milyon-milyon mo. Halimbawa lang ganun Again, this is not a fact. This is just a assumption na the accusation is true. Is it possible that that person can do that? Posibleng-posible. Tama, mali. Kaya nga, alam nyo, ganito ang ginawa ni Lacson. Kasi yan ni Lacson, ni Marcoleta. Inaakusahan kasi siya na bakit parang binigla. Kasi nga, para wala ng preparasyon. Walang makakapaghanda, walang kakausap. 'Di ba? Sandali, Banat Bay. Paano yan? May issue pa ng doon sa kanyang affidavit. May issue daw ng tawag dito, may issue daw ng pagpepeke ng kanyang notaryo. Okay? Ito muna. Pakinggan po natin sa abogado. Gaano ba kaimportante yung notaryo at yung bang notaryo ibig sabihin ay nagsisinungaling ka kung hindi totoo yung notaryo? Di ba? Alam naman natin sa Pilipinas, huwag na tayo magmaang-maangan. Sa Quiapo. Hindi lang sa Quiapo, kahit sa iba pang mga lugar, lalo na sa mga government institution like LTO, may mga notaryo dyan sa paligid. Wala naman talaga abogado. Ang naggaganon lang, meron lang silang pang-stamp, yung mga sekretary nila. Wag na tayo maglukuhan. Tangina, kagawain sa Pilipinas yan. Sinong niloko mo? Pumunta ka, magpanotaryo ka, nandun yung abogado, nakaupo. Sosyal yan Nagpa-practice yan habang yung kanyang notary office, yung sekretary na lang gumagano. Naalala ko kahit sa UP meron yan doon sa parang ano ba pangalan? Kalimutan ko na yung pangalan. Yung parang kinakainan namin doon. May ganyan din, notary na taga-tatak lang. Hindi ibig sabihin peke yun talagang iniiwan lang. So ano ibig ko lang sabihin? Yung notaryo ba kung sakasakaling hindi talaga yung abogado ang nagnotaryo nun,
maituturing mo yung testimony ay kasinungalingan? Ayan ang tanong. Tanungin natin ng ibang abogado yung objective. Sa ating Ay, sorry, hindi yan. Yung objective, kako. Yan hindi yung notaryo. Hindi yan objective. Ito. Objective tong tao na ito. Itong abogado na to. Okay, so good day taong bayan at ngayon pag-usapan po. Ito si panoorin nyo ho ito, si Attorney Neil Abayon. Sa kanyang, i-google nyo na lang sa YouTube. Kasi maganda ho ito magpaliwanag. Hindi ho siya yung bias at higit sa lahat po ay siya ho ay very, very objective sa kanyang pagpapaliwanag. At nakakatuwa ito dahil hindi ito namumulitikan tao. Sa kanya objective lang kung ano ba yung mga issue at nagtuturo siya. Kung gusto nyo matuto ng ito ang ninyo, ang panoorin nyo. Wag yung iba. Kasi yung ibang mga abogado, political kapag political ka, talagang magiging bias ka. Ito ho, hindi ho political. Kaya panoorin nyo to si Attorney Neil Abayon. Natin tong naging big issue dun sa testimony po ni Sergeant Orly. Okay, so as to the substance of his testimony, wala naman actually yung issue pa so far kasi wala pa namang nag-present ng contradicting evidence to it. However, ang naging problema po dito ngayon, kine-question yung pagnotaryo nung written form nung testimony niya, yung sworn statement po niya. Kasi kasi sumulat po yung lawyer na allegedly nagnotaryo na hindi daw siya yung nagnotaryo nun. Okay? So ngayon na-explain ko na lang po sa inyo kung ano ba talaga yung notaryo, ano yung purpose niyan, at kung ano po yung epekto kung talagang, yun nga, maging peke yung notaryo dun sa sworn statement niya, sa written sworn statement po ni Sergeant Orly. Okay, so again, just another quick reminder po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel at i-like po mismo yung video kung magustuhan niyo tong content ko. Okay, start po tayo sa discussion. So para po mas maintindihan niyo talaga, explain ko po muna kung ano ba talaga yung notaryo at yung purpose niyan. Okay, so yung notaryo po, or in English, the notary public, that is a lawyer po yan. Isa yan siyang abogado kung saan kumuha po siya ng authority niya from the court, from the judiciary, para maging notary public. Okay, at ang purpose po, pag notary public ka na, ay para i-authenticate mo yung mga documents na sinasubmit sa'yo for review ng mga parties to a case or ng isang person na gusto gumawa ng sinumpaang salaysay katulad po nito ni Sergeant Orly. Okay? So tandaan po ninyo, ang importante natin i-take note dyan is yung main function po is to authenticate yung mga documents. At yan ang function ng notaryo, to authenticate the document. Okay? Authenticate the document, not the person. It's the document. Ibig sabihin, halimbawa niyan, kunwari, meron kayong pagkakasunduan ng isang tao, contract to each other, i-authenticate yung document na yun. Okay? So, yun po ang purpose. Dahil ang main purpose po ng notaryo is to authenticate documents, in a sense po ang function niyan ay para ma-simplify po yung mga legal process dito sa bansa natin. Kasi pag notarized po ang isang document, therefore it is authenticated at nagiging public document na yan po siya. So kung public document na po ang isang document, it will now enjoy the presumption of regularity. Okay? At the reason po kung bakit ko nasabi na it simplifies the legal process in a sense, kasi pag notaryado na, ang presumption nga valid and regular na agad yung document na yun. In other words po, yung notaryo na-review na kung kayo ba talaga yung mga contracting parties dun sa document na yun, kung ikaw ba talaga yung tao na nanumpa dun. Dito naman po sa case ni Sergeant Orly, kung siya ba talaga yung tao na gumawa nung salaysay at kung whether or not napilitan lang ba siya or pinilit siya sa paggawa nun. So yan po yung main function ng notaryo. Okay? To authenticate documents para po mas mapa-simplify yung legal process natin. Kasi mababawasan na yung authentication, diba? Kasi yun nga po, pag notaryado ang document, it is now authenticated, therefore it is a public document, consequently it enjoys presumption of regularity. So in that sense po, it simplifies the legal process. Okay? Ayan. So authenticate lang. Ano ang epekto pag totoo o peke ang talagang notaryo? Apektado ba ang laman ng testimony sa peking notaryo? Ayan ang tinatanong na lahat. Di ba? Peke ba kung peke yung notaryo? Tingnan natin ang sagot ng isang objective na abogado. Okay, so yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. Diba? Plus dito rin po sa madaling salita, wala pa yung plus, wala pa yung added element.
ako, nag-testify ako, hindi ibig sabihin pineke ko yung notaryo. Halimbawa lang, pineke ko yung notaryo. Ibig sabihin hindi na totoo yung sinasabi ko. Nagkataon lang, maybe tinamad ako. Tinamad akong pumunta doon sa notaryo, o kaya yung sekretary na lang ang nagnotaryo, o kaya kinopya ko na lang. Or even, hindi ko pa nga pinanotaryo. It doesn't mean yung sinasabi ko ay peke. Sinabi ko nga yun testimony ko nga yun Akin nga yun, ako nga nagsabi. Bakit ka ba nangingilam? Bakit mo ba sinasabing hindi totoo tong sinasabi ko? Akin yan ito yung experience ko, naranasan ko, ako mismo nakaranas. Plus, ito pa yung plus, aside from that, okay, na hindi niya pwedeng sabihin hindi totoo yung sinasabi ko dahil pineke ko lang yung notaryo. Aside from that, ito pa. Case ni Sergeant Orly, pumunta na po siya ng Senate, di ba? Nandun siya in person, nanumpa. Tapos sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing, di ba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa records na po ng Senado lahat nung sinabi niya while he was under oath during the hearing. So, really, yung mga nagdidiin tungkol sa notaryo, it's just another way of diversion or technicality para lang sabihin na hindi totoo yan, hindi totoo. Dali, under oath na siya. Ito ako, sumusumpa na magsasabi ng totoo at walang dagdag, walang bawas, pawang katotohanan lamang, so help me God. Ako nanunumpa na ngayon, eto na sinasabi ko na, kinikwento ko na yung nararasan ko. That notary is nothing.